CPG. Kay Sir Sok to eh. Sir Sok. Si Pogi. Nako. Pogi. Buhay pa. Yun lang. Fred is your Boy friend. pa, oo, boy pa. Until it bends. Saan ang ano mo? Ito, sport mo. Yan, pag nabasag yan, no? Masyadong tight ako. Sa MA na ako titingin dyan. Si MA na? O, pwede rin. Itong red siguro yung 20. Pag nabasag yung 20, yun, pwedeng, ano na, no? Taas na rin kasi. Dapat na trail stop lang. Yung hindi mo na, ayun, 138%, no? Wala naman. Trail stop na lang, pero, huwag mo na habulin ngayon, no? Kung bibili ka, huwag mo habulin. Hintayin mo ng consolidation para mas klaro yung support kung nasaan ka magkakat. Pag ganyan, ang labo. Hindi mo mawari asan ba support niya. Oo, tama. Kaya, nood na lang, no? Wala naman tayong catalyst dito, no? Wala tayong alam na kahit anong balita dito. Si Pogi, malakas lang talaga. Ayun, yun lang, CPG. Ikaw, Sir Shane. Wala masabi. Wala bigla. Mga sa kapitbahay yun, Sige. Tuba ako, pinom ako ng tubig. Alam ko, bumili ka na ng kikiam sa lababa eh. Anong next? Next is Tel. Tel. Plus ba, pangalawa? Tel. Sige, Sige. yan na muna. Plus. Ayan. Plus, breakout. May nagsasabi na possible additional weight sa MSCI kaya umaakyat. May chance din naman kasi tumataas yung market cap. Totoo naman yun. Plus may inclusion pa sa PSE rebalancing. Kaya sa akin, hold na lang to. Pwede kang mag-add sa mga dip. Actually, nag-add ako sa mga ganyang dip. Ayan, mga ganyan. Pero yung ito, konting-konti. Sobrang konti nang inad ko dito. Kasi hindi naman siya talagang panic. Pero tingin ko, tutuloy ang pag-akyat nito. Earnings, ang laki pa rin ng 110. No? Teka, silipin natin. May ano ako dito pala. May tingnan natin kung nag-update ako. Yun. Ayun ang target for 2025 is 28% lang. Pero ang income niya for 2024 is 110 na. Ibig sabihin, kaya niyang lampasan to. Itong 2025 nito. Based dito sa... hindi pala Q1 na pala to. Teka lang. 200. Tama. Kayang lampasan niya kasi 110 na ganun sa Q1. 25% lang yung consensus. Kaya lahat ng rating sa kanya is buy. Yun, kayo. Anong hatol nyo? Hold! Yun. Pagkita tayo sa August. Hold lang. Pero antay mo hanggang August. Depende sa inyo. No? Ako, personally, yun yung trading plan ko. Depende sa trading plan nyo. Anong trading plan nyo? Yan ang pangalawang tanong kasi dyan. Ano ang trading plan nyo? Yun. Tagal na tayo hindi nakakita ng mga power moves, no? Na parabolic. Mahabang green. Ayan. Malapit na kaya? Malapit na yan. Yung, ano mo yun? Malapit na. Nakabili na si Trump eh. Lahat na. Nagdiliparan kahit ano. Mas maganda mag-aral habang wala pa yung mga yun eh, no? Yes. Oo. Doon ka nagsimula, yung mga power moves na malalaking green candle, sunog abutin mo doon. Pag yung yung natataranta, gustong-gusto mong bumili sa mga ganyang breakout. Tapos tuktok pala, no? Disgrasya abutin. Yun, plus hold down, sabi ni Sir Shane. Ano pang kasunod? Tel. Yung Tel medyo mabagal, no? Pero syempre given dahil siya naman talaga yung defensive. Kung aakyat siya, hindi na siya defensive. Bababa na yung dividends niya, no? Pero sa current Cyclical. level, taas pa ng dividends ito eh. Cyclical. So, aantayin mo talaga yung time para sa kanya. Yun, so, sa akin okay lang. Nag-bottom out naman siya dito, tapos tinetest niya yung ito, yan. Hanggang dun yun, no? Na-break, tapos nag-retest. So, most likely dun mag-test uli yan. Konso lang. Tapos, ang momentum yan pag nag-breakout dito. Wala pa rin, no? Kahit sa MACD, kahit sa ADX, wala pang momentum talaga. Basagin niya muna to para momentum na. Target, eto, MA200. Sakto rin sa, malapit sa MA200 pala. Yan. Ilang percent.
O 8% plus dividends na 8% din. O di bawi, di ba? Tel. Ayun may tatlong buy, 8% teams. Baba ng growth, 3% consensus. Ilan ba? Wala pa, no? 21 annual 2024. Target is just 2. Di outperform. Tapos 3 lang ang consensus. Kayang lampasan. Yun lang tingin ko okay to. Ano lang, hold lang tapos antay ng dividends. Lapit na magbayad to ulit. September. June na sa isang buwan. June. July, August, September, 4 months pa. Yun lang sa akin. Tel, okay lang, hold. Cyclical, defensive play. Kayo? Okay yan. Tama. Meron ako eh. Okay yan kasi tawag Pero doon. dito kasi tayo bumili, bias. Diyan, Oo. Diba? Kaya kahit mag-conscious siya sa ibabaw ng support, okay lang kasi up ka ng 6% hindi ka shake out dyan. Kaya, kung malalim ang bili ha. May 8% dividend yield yan nung binili ko. Diba? 8% yung dividend yield eh. Di ibig sabihin, willing to hold na yan. Nakabili ka na sa magandang yield eh. Ayun lang for Tel. Insights lang. Eto, next natin, no? Hanapin ko lang. May nagtanong dito kasi ng Bloom kanina. Hanapin ko lang. Hindi ko lang. Pero Bloom? sige, ano mo na yung Bloom? Bloom ba? Eto, Bloomberry? Yes. Bloom. Uy, ganda. Ayan. Ang gusto ko yung volume niya kasi ayun volume correction. Ayun rally, correct, rally, tas correct. Tingin ko nung huling chart natin to, ang nakita natin dito is pennant, no? Ayun yung pennant pattern. Tapos, naalala ko yung mga 2017, puro ganyan ang pattern. Tapos sinulit-ulit nila. Kaya niya, ayun Yan. So, tingnan natin kung ganun uli. Tingnan natin kung tutuloy. Ayun. Mukhang tatama sa malapit sa MA 200. Saan ba resistance yan? Doon din. Doon nga. Kasama tong part na to. Ayan yung dalawang yan. Pwede dyan. Ang kwento kasi is papasok sila sa online gambling space. So, magiging competitor ni Plus. Alam mo naman si Plus na medyo extended na. So, baka may chance si Bloom. Siyempre, si ERK, dami pera yun. ERK nga ba yun? Enrique Rason. ER. King. EKR. EKR. May tindahan kasi sa amin. EKR pangalan. Sige. Basta yan. May capacity kung gusto niya. Kaya may believer talaga. May talaga namang may investor naman na nagpa-follow talaga kay Rason. Tapos nagpapahinga na si ICT, di ba? Di pwede niyang i-transfer yung kanyang fund kung kailangan para i-push naman si Bloom. Tingin ko lang yon. Sa FA naman, okay naman to si Bloom. Parang nga to recovery play. Ngayon, kaya, ayun all buys accumulate. Wala lang dividends. Target is mababa negative 59 siya sa 2025. Pero kung magkiklik yung kanyang online gambling, recover yan. Cheap pa. Kaya bumagsak si MWC, tingin ko lang to kaya bumabagsak si MWC, baka may chance na ma-retain si Bloom. No. Palagay mo, Sir Shane, may chance ba? Kung tutuloy ang pag-akyat? Kaya tingnan natin. Ang sabi ko naman, June 30 tayo magde-decide. Doon ko na lang sasabihin. Kasi ngayon, hindi mo masabi dahil kaya Pwede. Uncertain, no? Pwede. Kung bobombahin nila to, nakikita ko sila AB Cup Kung bobombahin ni AB Cup to at naitaas niya yung market cap tapos lumaki yung liquidity, talaga namang ang number 1 na contender is si Plus saka si RCR ang second Ito pangatlo lang to. Ngayon, kung dalawa lang, hindi kasali to, hindi talagang magpapahinga si MWC. Sa akin lang yun, palagay ko lang yun.
Hindi, Oh, pareho ayan. tayo ng Bloom kayo. insights. Oh. Okay yun. Buti naman. Kailangan mo nung patunayan, no? Kasi, di ba sabi ko nga fundamentals. Ang kanilang rollout is second quarter. O, ngayon na yon. Hindi ko alam kung nag-rollout na sila, pero kailangan muna mag-reflect yon sa kanilang earnings para meron tayong basis. Alam nyo, ang philosophy ko sa trading is you do not have to buy the bottomest. Ilagyan mo na ng mest, as in yung pinakailalim. Kahit saan ka naman maka-entry. Basta malinaw malinaw yung fundamentals, malinaw na yung technicals. Hindi mo kailangan mabili yung pinakailalim na ilalim, no? Yun lang ang aking investment belief, no? Yan. So, pwede, may potential, pero since uncertain for me, maghihintay pa ako. Willing akong maghintay dyan. Yan. Hindi ako natatakot na bumalik yan ng 12 pesos ulit, no? Yan. Paano? Tingnan mo muna fundamentals. Ngayon kasi negative eh. Diba? Paglabas ng quarter 1, hindi pa naka-roll out yung nila, edi negative pa rin yun. O, diba? So, yung second quarter, doon natin makikita. Kailan yung report ng second quarter? Likely August yan. July or August. Lumalabas. Yun lang. O, next. Yun. Next Sir Stock, tayo. baka may sasabihin. Malay mo naman, may Bloom na pala yan. Oo nga. Broom. Pwede yung i-trade, no? Pwedeng i-trade yan. Huwag kayong kasi, ayan, may mga patterns na binubuhay. Pwede yan. Pwede mo i-trade At saka, yan. tinan mo, ang tagal niyang tuyo, Tuyong-tuyo yan, di ba? Ibig sabihin, ibig sabihin yan, may interesado, di ba? May lumipat na. Nag-rotate na. Nadiligan din sa wakas. Tagal na yan eh. Dito pa nga natin inaabangan mag-bottom out yan, no? At least ngayon nag-bottom out na siya. Tingnan natin kung tutuloy. Dapat lang kasama kapag tumuloy na. Eto next. OGP Okay. daw. Sige, next. OGP, nag-declare ng dividends lower than expected. Tamo, 0.42. Dating 0.58. Dating 0.81. Pababa. No, pababa. Kaya nga, paka-declare niya ng dividends. Di ko alam kung kailan din-declare. Parang, ito ba? Yung araw na yan? Or yung mga sumunod. Kaya, yun nga. Ayun. Tapos, ang earnings niya is negative 35%. So, Sir sa Mark, akin, kung may go... Yan. May Nandiyan 8. yung announcement. May 8. Yun. Yung red. Alam na. Kaya binentahan. Alam na ng insider. So, 7 pa lang nagbenta na. So, tapos, pag nag-check ka ng gold, may gold pa dito. Gold, nag-higher, lower high na. Kaya, pahinga na rin ang mga gold. Like PX, APX, ayan, OGP, ayan. May isa pang PSGP. Iba pala to. Pero hindi nag-declare ng dividends, no? Nag-announcement na, nag-meeting na, wala din-declare. Kaya hindi tumuloy yung breakout. Anyway, balik kay OGP. So, yun, tingin ko kay OGP is pahinga dahil pahinga ang gold sa market. Pero balikan mo after 90 days or mga 80 days pa lang, pasukin na natin or 70, baka may chance na yan. 70 days from, anong date yun? May ba yun? From May. So, June. Mga early June mo pas tingnan. Tingin ko early June nandito na yan sa ilalim. Yun. Pag nandito na yan early June, pwede na. Kasi, alam mo na, may uncertain na naman na mga magaganap. Pwede siyang mag-rebound sa spot, so sasabay ulit. Pero kung gusto mo ng gold, baka mas okay yung iba. Kasi nga, ito, deteriorating yung earnings niya, pati ang kanyang dividends. Unlike yung iba, like, ano ba ang maganda? I think ito may catalyst, APX, saka PX ba? Ayun, pares may catalyst. Rason yung isa is silangan. Ayun. Tingin ko lang yun. Pero so far, kung lahat ng gold ay umakyat na, hindi aakyat din naman si OGP ulit. Nga lang, same like before, nauna yung dalawa bago ito. Ayun.
Yun lang, OGP sa akin. Kayo? Bumaba yung dividend yield. Pwede mag-rebalance ka ng iyong size. Ay, yung earnings niya, bumaba rin eh. Oo, Oo. yun lang. Laki oh. Hindi, may mga ganyan no na yung dividends malaki tapos pababa naman, like yung DDMPR gano'n, no? Una malaki yung dividends pero dahil pababa, so bumababa din yung price. Baka magpalit ito ng ng character ng trend. Baka magpalit yan ng trend because of diminishing dividends and income. Yan. Fundamentals drive the price. Yan yung ating sa mga core principles sa trading, no. Ayan. So, tingnan mo to. Q1 niya, 2024, down na siya ng 47%. Tapos, pagdating niya ng year on year, Q1 uli, down na naman siya ng 35% from 5.1B, naging 4.5. Malaki, di ba? Malaki yung binabagsak. So, tama yung sabi nila na paubos na yung resources nila. Minamaximize na lang yung dividends. Parang cash cow na lang hanggang sa maubos yung kanilang yung minamine nila. Yan. Parang ganun. Parang PX din nung nakaraan. O yan, next. Ngayon ko lang nalaman yan magre-rebalance ako sa Lunes, alam nyo na. Hindi mo pa alam yung kwento yun. Ha? Ang kwento, kaya yung management, alam nilang paubos na yung resources nila. So, alam nilang magsasarado na sila hanggat wala sila nakukuha ang bagong location, di ba? So, ang gagawin nila, ginawa nilang cash cow, sinagad nila yung dividends para may pamigay na nila dun sa mga shareholder. Siyempre, sila rin yung may malaking holdings, di ba? Ganun din. Kaya, pag Hintay mo yung liquidation. Pag chinek mo movement ni OGP compared sa PX-APX, malayong malayo. Ito kasi, ang kwento nito, bagong spot na bubuksan, di ba? Itong isa, paubos na, wala pang kapalit. Yun ang kwento. Sige, next. Ali, kay Sir Edwin. Ali. Bumalik si Ali, bumalik. Pero okay lang dahil hindi pa nagtouch dun sa support niya. Sana lang na-hold, no? Itong level na to. Ay, kaso hindi. Sa akin, okay pa rin. Uptrend naman. Pag ito, hindi nag-hold, pangit na yan. Yun lang tingin ko dito kay Ali. Pero laki ng volume, parang hindi maganda. Tingnan natin kung mag-capitulate somewhere dito sa 2020, mga 22. Pero di sa mga MACD niya, oo nga. Malaki din naman kung dito mo nakuha. Malaki din, 17. Wala na akong hawak. Ngayon, naghihintay ulit ako ng entry. Hindi pa ako convinced Kasi parang may bubuing pattern kung magdo-double bottom yan, pwede doon na lang ako. Kung, depende titingnan ko kung ano yung kanyang mabubuong pattern. Ayan. Yung na yan, yung nilagyan mo ng linya na yan sa taas, yan ay neckline. Yan ay i-consider kung, i-move mo na yung resistance, kumbaga. Ano yan, 25? Ganun ba? Ganun. Maliit. Oo. Hindi, double bottom. Ganyan? Double bottom. Double Diba? bottom. Okay, pwede. Pag ganun. Oo, yan. Sige. Bakit din yan Tapos ganun. Ang dumi, no? Oo. Sige. Ayan. Pero okay yan. In the end, magkakat na rin naman Galit na nga si Trump Tapos, di ba, consensus September ang cut. Di mauna si BSP kasi ang baba ng inflation tas ang baba ng GDP. Di may lahat ng reason nasa iyo para mag-cut ka ng rates uli. More likely, ahead na naman kay Fed. Yun. Ito may request si Sir RRHI. Ayun, Sir Sok. Ikaw na. Anong hatol mo dyan? Ayun, Nag-declare na pala, nag-declare na pala ng dividends. 4.98. Taas din ang nilapag, Ayun lang yung play ko dyan. Dividend yield. Oo nga, tanda mo, inipon natin to dito. Oo, sa ilalim. Diyan, nag-ipon tayo dyan. Dahil sa dividends. Ako, nakabenta na ako dito. Ang tagal kasi mag-declare, pero okay lang din. Nag-delay na nag-hold. 2 months. Oo, kasi dati, ano ba dati yan? May. Hindi, tama lang, May 10.
Pero 2 nag-announce weeks. siya, May 10. Oo, tama lang pala. Nainip lang. Nainip lang pala ako. Pero laki rin ang gain, no? Kung dito natin inipon, doon ako nakabenta, 12. Ikaw, 16, no? Not bad. Siyempre, hindi mo kunin to, no? Dahil Okay nga. baka dito pulutin nyo sa MA200. Ibang play naman yun. Oo nga. Ayan. Baka dyan pulutin yan. 4%, di ba? Lalampas yun. Pero consumer play pwede. Pero kung ako ang tatanungin, dahil nag-declare na ng dibs, dahil yun lang naman ang play natin. Tapos na to. Baka next year uli. Pwede rin naman na tawag dito? Malapit na sa Reversal. resistance din kasi eh. Oo nga. Dikit na rin eh. Dikit na. Kung aangat man yan sa X-Date, bababa rin. Tama. Bebentahan ka rin. Ano na, either antayin mo lang yung peak para magbenta ka doon sa nagtanong, no? Or ibenta mo na habang may buyer pa kasi medyo illiquid to. Medyo mahirap magbenta. Malaki yung spread. Kung malaki yung volume mo, hindi mo mailalabas ng kung ano yung presyo nakikita mo. Hindi mauubos doon. Tsaka medyo malaki nga yung spread, no? Kung 3.8, ang next nun is 3.5. Ganun. Malaki yung diferensya. So habang may buyer pa dahil nag-declare ng dibs, di samantalahin mo na. Makakabenta ka ng mataas-taas. Yun lang. Tingnan natin dito. Silipin lang natin. RRHI. Ayun, buy naman siya. 5% yield. Tama naman. Earnings, growth, negative 28 next year. Baba. Undervalued. Okay lahat ng ratio. Pero bakit? Negative 28 siya next year. Ang laki ng earnings niya, 134. Estimate lang is 18. So, ano to? Maganda yung, tama, nabasa ko sa report to. Maganda yung outlook dahil sa earnings niya. So, tumulong din yun sa pag-rally ng stock. So, pwede. Recovery play. Di ko lang na iisip ang bakit ng outlook sa kanya this year. Tingnan na lang natin sa Q1 kung malalampasan niya to. Yun lang. RRHI, baka meron pa kayo. Wala nang hindi, index sa tracker yan eh, no? Ubus na, oo. Wala na kahit ano to. Kahit saan, di nakasali. Kaya yung volume niya, di ba? Ang lalaki ng spread, tapos ang bababa ng ano. Ayaw ni Sir Shane to kasi nga walang index tracker to. May liquid. Pero kaya yun lang ang play natin dyan. Dividend play lang. 2. Okay naman. Laging 2. Next. Next, Bitcoin daw pa-chart. I-chart mo lang. Sige lang. Lagyan mo lang yung support at resistance. Ikaw talaga, breakout. Hindi pa. Bullish yan. Alam mo bakit? Bullish din ang Tesla eh. Wala palang Tesla dito. Alam mo naman, mga TSL. TSL ba? Basta malapit kay Trump. TSLA. Dahil bullish si Trump, bullish din yan. Sige, sabihin mo na, anong nakikita mo dyan? Yan, uptrend. Kaya yan. Tiwala lang, 200K. Actually, hindi lang ako bullish diyan. Yan lang masasabi ko, hindi lang ako nagsasabi na kaya niya ng ganong range, no. Ayan. Pero give it time. Yan lang masasabi ko, give it time. Hindi ngayon, di bukas, pero malay mo, di ba? Give it time. Yan. I-consider mo muna yung resistance. Yun lang for Bitcoin. Ito na. Balik na tayo sa stocks. Sige, pina-breakout ko na. Ayun, Conso rally, Conso breakout. Saan ang target pag nag-breakout? Nung nakaraang breakout, ilang percent? Ako, 1.8 Pibo yan. 61. Laki naman nun, 61. 1.21, Pibo. Ano natin? Mga 150. Lagyan mo na ng plug yan. Doon. Okay, wag kayo maniwala sa akin. Wala akong crypto. Sir Shane lang may crypto. Kaya nagtibo ka dyan 120 feasible. Ay, teka, naalala ko. Kumusta yung yung crypto natin sa'yo? Paldo na ba? Naka-recover na, naipit ako, di ba? Sabi ko sa inyo, naipit nung Trump, Pero, alam mo naman ako, pag naiipit, tiwala lang.
Hindi tayo perfect, Ay. no? Minsan naiipit din. Yan lang yun. So, baka sabihin nila, perfect naman na ito, mga scam siguro to. Hindi po, naiipit din kami. Pero pag naipit kami, ang kaibahan lang, hindi kami nagpapanik. Yan. Eto, sa'yo na to, SecB, JFC, Costco. Yan, kay Sir JB. Yan, sige. Akin na tong last na 3 tapos kung gusto mo, pwede kang mag-pastok ha. Yeah. SecB. Wala. SecB, ikaw to eh. Hindi ka pa rin convinced Anong yan. comment Kaya mo? nga. Siyempre, breakout. Anong Breakout comment sa mo down dito? trend. Ang haba nito dun. Dahil yung recent Ayun lang. ang una, yung recent breakout. Oo nga, tapos Yan, nag-breakout doon. Kaso nag-fake ko, bumalik, double bottom. Hindi pa nagbe-breakout. Grabe ka naman dyan Attempting kasi. pa lang. Sige Nag-attempt pa lang. May hawak na kasi ako. Breakout Okay, na yan. okay. Pero hindi pa siya bullish yun. Ayan, nasa ilalim pa yung MACD mo. Pero maganda kasi parang nag-capitulate dito. Ayan, mukhang nag-capitulate naman. Kaya lang yung rally niya, bakit walang volume? Ayun, nasa gitna kasi. Asin nga natin dyan. Ayan, bakit parang tuyo? Pababa yan, ha? Tuwing closing kasi. Illiquid kung ganun. May mga illiquid play talaga. Anyway, ano nga lang pala yun, pang index lang. Pwede, basta kung momentum ka, di pag nag-break. Kung hindi naman at bumalik doon, yung pwede uli doon. Kasi mayroon namang support dito sa ilalim. Ayun, doon yan. Check na natin ang FA para sa'yo ha. SecB. Ang sabi, 3 buy, 1 hold, 5% dibs. Growth, 2024, 15%. Check natin kung na-hit. Lampas. Very good. 2025, 16%. Halos flattish, no? Ano pa? Price to book, 4.43. Historical, 1.27. Bakit ganito? Okay. Sa forward tumingin. Cheap to kasi lang eh. Hindi. Ito, 0.043. 0.04 pala. Sobrang cheap. Sobrang cheap. Dito nag-capture pero dapat ito. Forward, 0.04. Historical niya, 127. So, cheap pa din. Apat na buys. Anong target? 115? Grabe naman, 115. Dito na yun sa taas. Doon Ewan ko. Pero pag resistance pala yun, ayan yung binabangga niya. Ayan Ayan, previous breakdown pala yun. May ano ba yan? May retest pa yan dito sa ilalim. Tinakot eh. Pasabay daw kami. Marunong tayo mag-atlas, no? Yan lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ako papaipit ng buhay. Hindi ako papahuli ng buhay. Pag nagka-breakout yan dyan, di yun, sakto, malapit sa MA 200. 79. Nice din. Ilang percent yun? 13. Yun lang. Si Sir Sok, baka may sasabihin. Ayun. Banks. Panorin ko lang yan. Wala ko niyan. Next, JFC. Ayan yan. Pero possible kaya mag-catch up yan? Yung mga index na banks, malapit na sa 52-week high nila eh. Ayun kaya ang second liner na banks. Huwag niyo na akong tanungin kasi meron ako eh. So, bias ako. Yung malapit sa 52-week high, si ano lang yata, si East-West, no? Baka mag-catch up din to. Tapos na si Check na East-West, iba. nagbigay na ng dividends. Bigay na ng dividends si East-West. RCB. East-West. AUB. Bicom. Bicom nga ba yun? Hindi. BNCom. BM. Com. BNCom. Hindi ko makita ba? Ayun, BNCom. Parang si BNCom to. Pero mas maganda naman si SecB SecB,
Oo, second tier na yun eh. Okay lang sa akin, SECB. Neutral. Pero mataas ang fair value. Ayan o. Sa tatlong nag-rate, isang walang mababa sa 100, lowest na yung 100. Mukhang maganda ang outlook. Pero sa earnings forecast, ang baba, 16% lang. Sa actual, above consensus naman. 23 compared sa 15, so above ng 7%. Kung talagang magka-catch up yan, dapat ang earnings niya mga lampas, mga double nito. Let's say 15. So dapat ang Q1 yan mga 30 plus. So alam mong may recovery. Gaya ni check natin si BPI. Pero masyado nang malaki si BPI. BPI target Q1. Ang Q1 is 8.95. Pero pa-deteriorate na kasi ito. Medyo mahirap hanapin. No? Ayun, ang target sa kanya is 12. Pero ang maganda dyan, yung nakaraan na yun, no? Yung mga 33. Yan. Ano pa? Ayun, 65. Yun yung mga, yun yung mga gusto natin makita kay SECB. 77, di ba? Pero ang normal lang naman ni BPI, mga 10, mga single digit lang. Ayun, nag-negative 12 pa. 10, yun. Normal yan. 10 to 15, mga ganun lang. May 2. Diba? Yun yung normal niya. Pero kung ito yung inahabol ni SECB dapat eh. Yung 77, 65, ito pababa na to. Nag-deteriorate na yung earnings sila dito. Nag-tapish na yung loan growth. Ngayon, kung sinasabi natin hahabulin niya yan, o di dapat, una, dapat mataas to. Ayan, dapat mataas ang estimates. Pangalawa, sa actual, dapat beat the estimates, di ba? Pero hindi pa nagre-reflect. Ayun, 11 lang eh. Mga single digit lang, may negative pa. Ayun, yun lang. Tingin ko dyan Ayun, okay na. JFC. Ano next natin? Sige, last ko na to, JFC. JFC. Uy, parang nasa ilalim na naman si JFC. Yun. Range lang, JFC. Kung nakabili ka dito sa fake out na to or yung whipso, pwede na. May dividends pa kahit maliit. Wala pang momentum. 53 RSI. Wala ring buyers. Hindi pa rin breakout sa resistance. Pero pag inantay mo dyan, nasa gitna na yun, di ba? Okay din naman dito. Ayun. Dito na lang sa ilalim. Sakto sa support. Yun talaga ang entry dapat dito. Ngayon, kung wala kayong nabili at gusto nyo, antayin nyo yung bumalik doon. No? Hindi naman biglang akyat eh. Gaya nito, tanyo, tagal nag-conso rin. No? Ito, kaka-ano pa lang. Meron pa yan. Mamimigay pa yan. Ano na? Classic naman si JFC. Range. Laki ng range. JFC. Tatlong buy, hold, target price, 319. 33%. 2024. Below consensus. 20 lang ang kanyang net. Pero ang target sa kanya is 33. Tapos ang baba ng target sa kanya sa 25, 16 lang. Kaya pala nasa ilalim. Malapit na ang Q1. Patingin ng Q1 muna. Pag above 16, may chance na malampasan niya yung consensus na 16. O di, baka maging bullish yan. Pag hindi, below 16 or near 16, makakabili ka uli dito. Pero pag naglaro lang siya sa Q2, Q3, na malapit sa 16, di baka dyan lang yan sa ilalim. Muna, parang ganyan, matagal lang consolidation. Sabi nga natin, di ba? Dividends, earnings drive the price. So pag walang magandang earnings, walang magandang price action ng chart. GDP, mababa. Pag nag-cut, pwedeng tumaas ng consumption. Pwedeng umakyat. May impact din ang cut kay JFC. Cut ng interest rates. Yun. Thank you sa inyo. Sir Shane, baka may additional ka, JFC. Sir Sok.